Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Paumanhin po last week sapagkat hindi po tayo nakapag-record sapagkat ako po ay na-stranded nga po doon sa Calapan at hindi ko po nadala yung akin po mga gamit pang record. Kaya tayo po ay nakilig muna sa prayer meeting sa Calapan. Pero salamat sa Diyos sapagkat nakauwi naman po tayo ng maluwalhati, iningatan po tayo ng Panginoon. Ano po? At ngayon pong gabi, I hope na ang bawat isa ay nasa maayos na kalagayan, malalakas ang katawan at walang anumang iniinda na karamdaman. Ano po? Salamat sa Diyos sapagkat nakaalis na ang dalawang super bagyo na dumaan po sa atin pong bansa at nakita po natin ang napakatinding pinsala na ginawa po nito. Isa pa rin po na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon ay yung atin pong celebration ng 14th anniversary ng CGBC Satellite. Ano po? Salamat sa Diyos sapagkat tinugon niya yung ating matitinding panalangin. Ano po? I'm sure halos lahat po tayo ay nanalangin ng taimtim. Ano po? Noon pong Saturday night para hindi po natin maranasan ang malakas na ulan at malakas na hangin noong Sunday morning ng ating pong celebration. Salamat sa mga dumating. Ano po? Salamat sa ating speaker. Salamat sa bawat isa. Talagang ni-apply po natin yung ating theme, laboring together until Jesus comes. Kaya salamat po sa Panginoon, salamat po sa inyong lahat, at nawa ay ang karanasan po natin yun noong Sunday ay nagpatatag, nagpatibay ng ating samahan at ng ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Ngayon pong gabi, buksan na po natin ang ating pong mga Bibles sa Matthew chapter 20 verses 25 to 28. Matthew 20 verses 25 to 28. Ang sabi po dito, Jesus called them together and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Pagpalaan po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat magkakasama ulit kami ngayong gabing ito. Salamat sa buhay, salamat sa kalakasan, salamat sa kaligtasan na meron po kami. Salamat ulit sa pagkakataon na amin pong pag-aralan niyo pong salita. Alam ko po, Lord, na meron ka ulit na ituturo sa amin na mahalaga na matutunan namin ngayon pong gabing ito sa aming pamumuhay bilang pagsunod sa amin pong Panginoong Hesukristo. Kaya samahan mo na kami sa aming pag-aaral sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Last week po ay merong dating PBA player na nag-trending. Talagang pinapurihan siya, hinangaan siya ng maraming mga netizens dahil po sa kabayanihan na kanyang ipinamalas noon pong kalakasan ng bagyong Tino. Sapagkat alam po natin na nanalasa ng husto ang bagyong ito sa probinsya ng Cebu. At ito pong former PBA player na ito ay doon po nakatira at ayon po sa balita, bagong bilhin nila yung bahay. Pero sa kasamaang palad ay ito po ay nadamay sa pag-agos ng napakalakas at napakatindi na baha na dulot po ng bagyong Tino. At hinangaan po ng mga netizens, ng mga tao na nakaalam ng ginawa niya sa kasagsagan po ng bagyong Tino. Ang ginawa po niya, pagkatapos niyang i-secure yung kanyang family, ay tinulungan niya na makaligtas ang kanyang mga kapitbahay. Hinayaan na niya na masira, maanod yung kanyang mga gamit. Mas inuna niya na iligtas yung buhay ng mga kapitbahay. At nung siya in-interview, ito po ang kanyang sabi. Sobrang lakas ng daloy ng tubig noon. Pero sabi ko, bahala na. Kesa mapahamak mga kapitbahay namin, lalo na yung mga walang second floor. Kaya nung nakakita ako ng drum na lumulutang, kinuha ko at doon ko isinakay ang ibang nirescue namin. Tapos hila-hila namin. Sabi ko sa sarili ko, sa laki kong to, kung di ko gagamitin para sumagip ng buhay, habang buhay ko yung pagsisisihan. Bakit uunahin ko yung mga gamit namin? Madali naman yan mapundar. Yung mga buhay ang una naming binalikan ng ibang tauhan ko. Okay? So talagang napakabusilak ng kanyang puso. Talagang yun nga, sabi niya, ginamit niya yung kanyang laki
no, yung kanyang lakas, no, para sagipin ang kanyang mga kapitbahay. Kung tutusin sa ganitong pagkakataon, ay talaga ang dapat mong unahin ay ang iyong sarili, lalo na yung iyong mga pinundar. Talagang manghihinayang ka ng husto doon kung hindi mo yun ililigtas. Pwede niya ring gamitin ang kanyang mga connections, ang mga kakilala para unahin sila, di po ba? Pero hindi yun ang kanyang naisip at hindi yun ang kanyang ginawa. Ang inuna niya ay ang iba, at dahil doon siya po ay hinangaan ng maraming mga tao. At naniniwala po ako na yung ganong pag-iisip, yung ganong pagkilos, yun po ang kailangan natin. Hindi po natin kailangan yung sarili muna natin or ako muna. Although mas madalas nating naiisip yan, lalo na sa panahon ng sakuna. Di po ba? Ngayong gabi mga kapatid, kabaligtaran ang naisip ng dalawang apostol ng Panginoong Hesukristo na siyang pag-aaralan natin at siyang dahilan kung bakit ito ay itinuro ng Panginoong Hesukristo. Sa oras na ito, merong mahalaga na itinuro ang Panginoon sa kanyang mga apostol, lalo na dun sa dalawa na apostol na merong hiniling sa Panginoon na gawin sa kanila. At sa gabing ito, nawa ay matutunan po natin itong itinuro ng Panginoon sa mga apostol. At naniniwala ako na ang dahilan kung bakit ito itinuro ng Panginoon ay para matutunan din po natin, lalo na tayo po ay tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Ngayong gabi, pinamagatan ko po ang ating mensahe, Greatness Through Servanthood. Greatness Through Servanthood. Kadakilaan sa pamamagitan ng paglilingkod. Ano po? Kung hindi man po lahat, ay halos lahat, ay meron po tayong pagnanais na maging dakila, na tayo ay makilala, na tayo po ay sumikat. At meron po tayong iba-ibang naiisip na paraan para gawin ang mga bagay na ito. At ito rin po ang naiisip ng dalawang apostol ng Panginoon. Kung kaya't itinama niya kung ano ang dapat gawin para maging dakila habang tayo nabubuhay at habang tayo ay nasa mundong ito. Tandaan po natin mga kapatid, gusto ng Panginoon na tayo ay makilala, gusto ng Panginoon na tayo ay maging dakila, pero sa paraan ng Panginoon. At yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabing ito. Ito pong talata na atin pong binasa ay tungkol nga po sa dalawang apostol ng Panginoon, si John at si James, na nirequest niya yung kanyang nanay na sabihin sa Panginoong Hesukristo na kung maaari, pag naghahari na ang Panginoong Hesukristo, ay ilagay sa posisyon ng kanan at kaliwa ng Panginoon ang dalawang ito. At yun nga ang ginawa nung nanay. Kung babasahin natin itong verse 20, the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons and kneeling down, asked a favor of him. Kneeling down, talagang may pagluhod pa para ibigay itong pakiusap na ito. At ang sabi ng Panginoon, ano yun? Ano yung inyong pakiusap? At ang sabi dito sa verse 21, she said, grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom. And then, ang sagot ng Panginoon sa verse 22, you don't know what you are asking. Jesus said to them, can you drink the cup I am going to drink? We can, they answered. Verse 23, Jesus said to them, you will indeed drink from my cup, but to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared by my Father. So, hindi pinangako ng Panginoon na matutupad yung kanilang kahilingan sapagkat ang Diyos Ama lang ang nakakaalam kung kanino ibibigay ang mga posisyon na yun. At dito sa verse 24, ang sabi dito, when the 10 heard about this, they were indignant with the two brothers. Okay, so nainis, nagalit itong 10 dahil sa request nitong dalawang apostol na ito. At ginamit pa nga yung kanyang nanay para pakiusapan ang Panginoong Hesukristo. And then dito po sa verses 25 to 28, may 3 lessons tayong makikita na itinuro ng Panginoon about greatness. At kung isa-summarize natin po itong verses 25 to 28, ang gustong ituro ng Panginoon ay greatness through servanthood. Greatness through servanthood. At ito po ay talagang totally opposite sa kanilang iniisip pagdating sa greatness or pagdating sa mataas na posisyon. Okay?
Kaya itinuro ng Panginoon ito sa kanila at ganun din, ito po ay itinuturo ng Panginoon sa atin sa oras na ito. Ito po ay pinapaalala sa atin para alam po natin kung ano ang ating gagawin. Gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, gusto ng Diyos na makilala tayo na tayo ay maging dakila. No? Hindi niya sinaway, hindi niya nirebuke itong si James and John at maging yung nanay niya. At hindi niya sinabing mali or kasalanan yung inyong hinihingi sa akin. Kundi, dito sa verses 25 to 28, itinuro niya kung papaano ka magiging dakila. At yun nga, kung isa-summarize po natin, itong verses 25 to 28, greatness will come through servanthood. Ang kadakilaan ay makakamit lang natin sa pamamagitan ng paglilingkod. 3 lessons ang makikita po natin. Ang una, the practice of the world. The practice of the world with regards to greatness. With regards to greatness. Ano ba ang pattern? Ano ba ang gawi o ginagawa ng mundong ito para ikaw ay maging dakila? Ang sabi dito sa verse 25, Jesus called them together and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them." So, ang sabi ng Panginoong Hesukristo dito, alam ninyo na ang mga hintil, ang ibig sabihin niyan, ang hindi mga Hudyo ito. At ang tinutukoy niya in particular dito ay ang Roman Empire, ang Roman government. Hindi sila mga Hudyo. At ang sabi niya, ito ang paraan ng kanilang pamumuno, ang paraan ng kanilang pangunguna. Ang sabi dito, they lord it over them. Ang ibig sabihin, sila ay nangingibabaw, sila ay unahan ng mga Gentiles, itong mga Hudyong ito. Ipinapakita at pinaparamdam ng mga Roman soldiers na ito, Roman government na ito, na sila ay mas mataas, mas makapangyarihan kaysa sa kanilang mga nasasakupan. At ito pong lord it over dito ay may 3 kahulugan. Ang una, ang ibig sabihin po nito ay self-exaltation. Self-exaltation. Sa pamumuno ng mga hintil or ng mga Gentiles, ang gusto nilang ma-achieve ay purihin sila. Sila ay palakpakan. Sila ay yukuran. Sila ay hangaan. At hindi dapat pagsalitaan ng masama. Ito po ay makikita natin, itong ugaling ito, sa Esther chapter 3 verses 1 and 2, 5 and 6, and chapter 6 verses 5 to 9. Ang sabi po dito, after these events, King Xerxes honored Haman, son of Hammedatha, the Agagite, elevating him and giving him a seat of honor higher than that of all the other nobles. All the royal officials at the king's gate knelt down and paid honor to Haman, for the king had commanded this concerning him. But Mordecai would not kneel down or pay him honor. And then verse 5 and 6, when Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged. Yet having learned who Mordecai's people were, he scorned the idea of killing only Mordecai. Instead, Haman looked for a way to destroy all Mordecai's people, the Jews throughout the whole kingdom of Xerxes. So makita po natin dito, itong si Haman, nung panahon po ng Medo-Persia, nung tinalo po ng Medo-Persia ang Babylon na nakakasakop sa Israel during that time. Ito pong si King Xerxes, ay pinarangalan niya itong si Haman. At dahil sa pinarangalan niya itong si Haman, ina-expect niya na sa bawat dadaanan niya, lahat ng mga tao ay yuyuko sa kanya. Ngunit merong isang tao na hindi yumuyuko sa kanya, ito ay walang iba kundi si Mordecai na isang Hudyo. At dahil sa hindi nga ito yumuyuko sa kanya, nagalit siya, plinano niyang patayin. Pero nung nalaman niya kung ano ang lahi niya, ay inisip niya, plinano niya na patayin ang buong lahi ni Mordecai. Bakit? Sapagkat hindi siya binigyan ng karangalan, hindi siya iginalang, hindi siya pinalakpakan, hindi siya niyukuran, Sapagkat ang mga Gentiles, at ako'y naniniwala na hanggang sa panahon natin ngayon, gusto natin yung recognition
Gusto natin yung tayo ay papalakpakan, tayo ay pupurihin, lalo na sa maraming mga tao. Gusto natin sa Facebook ay ipinopost yung ating mga pictures, At doon tayo ay nire-recognize, di po ba? Mga kapatid, kung meron tayong ganung urge, sa gabing ito, yun po ang kadakilaan na ginagawa ng sanlibutang ito. Okay? Hindi po yan galing sa Panginoon. Yan po ay galing sa sanlibutang ito. So yun po ang ibig sabihin ng lord it over. Self-exaltation. Ang pangalawa, hindi lamang self-exaltation but strong manipulation. Strong manipulation or controlling. Kumbaga, yung ibig sabihin ng lord it over doon, ang gusto ng mga namumuno, hindi lamang purihin mo sila, kung pwede sambahin mo sila, kundi dapat kung anong sabihin nila, yun ang iyong susundin. Kahit magkasalungat kayo ng plano, or gustong gawin, dapat yung kanila ang iyong susundin. Ganun po. At kung hindi ka susunod, tatakutin ka, kukonsensyahin ka, at paparusahan ka. At gagamitin nila yung kanilang kapangyarihan para gawin po yun, para talunin ka. At nakakalungkot, maging sa kapanahonan din po natin, yan ang ginagawa ng maraming mga namumuno. Ginagamit yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang posisyon, para i-manipulate ang mga gusto nila na mangyari. At nakakalungkot, even in our families, in our communities, and in our churches, may mga tao na ginagamit ang kanilang mga posisyon para makuha lang nila yung gustong mangyari. Mga kapatid, kung meron tayong mga ganitong urge, ito po ay practice ng mundo. Hindi po ito galing sa atin pong Panginoon. And then ang pangatlo, hindi lamang self-exaltation, strong manipulation, but seeking to be served. They are seeking to be served. Ang ibig sabihin ng lord it over ay ang gusto nila, paglilingkuran mo sila. Sa panahon natin ngayon, marahil ito yung gusto na laging minamasahe, laging ipinagdadala ng gamit, ipinagdadrive, ipinagluluto, ipinagtitimpla ng kape, pinagbubukas ng pinto. At pagka hindi mo ginawa yun, magagalit sila. Sapagkat yun ang thinking nila sa greatness. Ang thinking nila, when you are great, hinahangaan ka ng maraming mga tao, importante ang iyong mga sinasabi, at ikaw ay pinaglilingkuran. And sadly, marami po sa ating mga mananampalataya ang meron ding ganitong pag-iisip. May ganito ring perception pagdating sa greatness. Ngayong gabi mga kapatid, ano ang dahilan bakit tayo nagsisikap na mag-aral or makatapos? Anong dahilan bakit nagsisikap tayo, nagpupursige tayo na maabot ang certain position? Ang thinking rin ba natin ay para purihin tayo, para paglingkuran tayo, para matakot sila sa atin, para hindi nila baliin yung ating pong mga sinasabi o yung ating pong mga utos? Mga kapatid, kung meron po tayong ganyan na thinking or perception, when it comes to greatness, mga kapatid, ang practice pong ito ay buhat sa mundong ito. Hindi po ito buhat sa ating pong Panginoon. So yun po ang unang lesson na makikita po natin na itinuro ng Panginoon sa mga apostles at itinuturo din niya sa atin ngayon when it comes to greatness through servanthood. Kailangan alam natin yung ating tendencies, yung ating influence, yung ating perception, pagdating sa greatness. Kasi naniniwala ako ngayong gabi, ito ang nasa sa isip natin. Sapagkat ito ang ating kinalakihan, dito po tayo na-expose, Ito ang ating mga napapanood sa TV, ito ang ating pong mga nararanasan. Ngunit, meron pong kakaiba na paraan ang Panginoon when it comes to greatness. At yan po ang itinuro ng Panginoon sa mga apostol at maging sa atin. Ito po yung pangalawa, the principle of the Lord. Unang lesson na makita natin, the practice of the world. Pangalawang lesson, the principle of the Lord. Ano ang prinsipyo ng Panginoon? Ano ang paraan para ikaw ay maging dakila? Ano ang paraan para magkaroon ka ng magandang posisyon sa kaharian ng Panginoon? At ang sabi niya dito sa verse 26 and 27, not so with you.
So, nung sinabi niyang not so with you, hindi nyo dapat tularan or hindi nyo dapat gawin ang paraan, ang gawi, ang practice ng mundong ito. No? Don't lord it over them. Kundi ano ang sabi niya? Papaano magiging dakila sa kaharian ng Panginoon? Sabi dito, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you, you must be your servant. And whoever wants to be first must be your slave. Siguro nasyak lahat sila, no? Lalo na itong si James and John. What? Para ako maging dakila, dapat maging alipin ako? At ang sabi pa dito, pansinin niyo yung dalawang ginabit dito na salita, no? Servant at saka slave, no? Ang sabi dito sa verse 26, whoever wants to become great among you must be your servant. Okay? Ang ibig sabihin po nung salitang servant dito, sa term natin ngayon ay waiter, no? 'Di ba pagka nasa restaurant tayo, at tumatawag tayo ng mga waiter or waitresses, ng mga waiters or waitresses. Ano ba ang function ng isang waiter? Ang waiter or ang servant na tinutukoy dito ay hindi yung kailangan mo pang tawagin, no? Nakuha niyo po? Hindi mo na sila kailangan tawagin, kundi nag-aabang sila parati kung ano ang kailangan mo, kung ano yung iuutos mo. Kumbaga, pag nakita nila na kukunti na yung tubig mo na iniinom, darating na sila kahit hindi ka mag-request ng more water please, lalagyan ka na agad nila. Yun ang ibig sabihin ng servant dito. At yung sinabi dito sa verse 27 na must be your slave, no, ay bond slave or isang alipin na walang karapatan sa kanyang sarili, na kahit anong iutos, no, kahit anong sabihin ng amo ay hindi siya magrereklamo kahit na buhay ang kapalit, no, sapagkat ang mga slaves po noon wala silang human rights, no, wala silang karapatan sa kanilang mga sarili. Kaya kung halimbawa patayin sila ng kanilang amo, wala silang karapatan na maghabla, no, wala silang karapatan na magdemanda. Basta kung anong iutos sa kanila, gagawin nila. Kahit imposible yung utos, gagawin talaga nila yun. Yun ang paraan ng Panginoon, no? To be great in God's kingdom. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lamang po nito ay kabaligtaran ng paraan ng mundong ito. Kung ang paraan ng mundong ito, dapat ay ako lang, no? Akin lang, no? Ako ang itaas, ako ang paglingkuran. Ang sabi ng Panginoon, you serve others, or unahin mo ang iba bago ang sarili mo. Katulad po nung ginawa ni J.R. Kinyahan, no po, yung ex-PBA player, no po. Hindi na niya inisip na masira yung kanyang mga gamit, no, yung yung bagong pundar na bahay, no. Ang inuna niya ay yung buhay ng kanyang kapitbahay, yung buhay ng ibang tao. That is greatness through servanthood. At ito po ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Ito ang kanyang itinuturo sa bawat isa sa atin. Be available to serve others. Yan po ang ibig sabihin ng sinabi niyang be a servant and be a slave. You have to sacrifice. You need to be selfless, no? At wag mo nang hintayin na tawagin ka or humingi ng tulong. Bantayan mo kung ano ang pangangailangan at tugunan mo agad. Yun po ang ibig sabihin ng servanthood or becoming a slave. Sa kaharian ng Panginoon, ano po, hindi po doon tinatanong, no, kung ano ang gusto ko, ano ang kailangan ko. Kundi ang tanong po lagi dyan ay, ano ang kailangan mo, ano ang gusto mo, ano ang maitutulong ko sa inyo. At itinuro yan ng Panginoon, no, para gawin natin habang tayo po ay nabubuhay pa dito sa lupa. Kaya magandang pag-isipan po natin paano ba tayo umasta, no, sa atin pong pamilya, sa atin pong paaralan, sa atin pong opisina, sa atin pong church, no po. Ano po ang mindset natin, no? Ang gusto ba natin ay yung tayo ay mapansin parati, or na-offend ba tayo pagka hindi tayo napansin, hindi tayo na-recognize, hindi tayo naparangalan, or ang atin pong thinking ay ano ang aking maitutulong, paano
paano ako makakapaglingkod. Naniniwala po ako na isa sa dahilan kung bakit nanalo po si Pinoy, si President Noynoy Aquino, ay dahil sa kanyang statement, kayo ang boss ko. At ayon po doon sa kanyang nakatrabaho, talagang itong presidenteng ito ay napaka-humble. Hindi talaga niya ginamit ever yung wang-wang sa daan, para siya ay maging priority. Ang naging problema nga lang nila noon ay lagi silang late, dahil nga natatraffic sila. Pero consistent siya sa kanyang ipinangako, kayo ang boss ko. At yan din po ang itinuturo sa atin ng Panginoon. If we want to be great in God's kingdom, we need to be a servant. We need to be a slave, of all people. Dapat ang lagi po nating iniisip, dapat ang lagi nating ginagawa ay paglingkuran ang ibang tao, ay tugunan kung ano po ang pangangailangan ng ibang tao. Mga kapatid, ngayong gabi, ang gusto pong sabihin ng Panginoon dito, if we want to occupy a position in God's kingdom, we need to serve. Kaya, ang magandang atin pong pag-isipan kung sakali na darating ang Panginoon at kukunin na tayo at ibabase niya ang posisyon natin doon sa kanyang kaharian sa ating paglilingkod dito sa lupa. Anong posisyon kaya ang meron tayo? Saan kaya niya tayo ilalagay? Mga kapatid, nawa ang matutunan po natin. Ito pong itinuro ng Panginoon ng paraan ng pagiging dakila. Again, as I've said, kalooban ng Diyos na maging dakila tayo. Pero sa paraan ng Panginoon. Paano? We need to serve. We need to be available to always serve others. Sino po ang huli ninyong pinaglingkuran? Or kailan po kayo huling naglingkod? Kung yan po ang inyong ginagawa, ang Panginoon po ay natutuwa sa atin pong ginagawa. So yun po ang pangalawa na makikita po natin na lesson na tinuro ng Panginoon sa mga apostol at sa atin, about greatness through servanthood. Ang una, the practice of the word. Second, the principle of the Lord. Ang pangatlo at ang panghuli, the perfect example. The perfect example of greatness through servanthood. Sa verse 28, ang sabi dito, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Okay? Ang pangatlo, the perfect example. At wala nang iba, kundi, ang sabi dito ng Panginoong Jesucristo, the Son of Man. Or, ang Panginoong Jesucristo. Siya ang the best, the only perfect example pagdating po sa greatness through servanthood. Ano po ang ginawa niya? Ang sabi niya, the Son of Man did not come to be served. Sino ba ang Panginoong Jesucristo? Nakita po natin sa iba nating mga pinag-aralan. The world is created by Him and for Him. Yan po ang sabi sa Colossians chapter 1 verse 16. For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. So, ganito kadakila ang Panginoong Jesucristo. Ano pa po ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9? Lagi po natin itong binabasa. Ngunit makikita po natin ang example ng Panginoong Jesucristo dito. Ang sabi dito, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that you through His poverty might become rich. Napakayaman ng Panginoon. He owns everything. But for our sake, mga kapatid, He became poor, so that through His poverty, we will become rich. Okay? Inuna niya tayo. Inisip niya tayo. Nagsakripisyo siya. Para sa atin. At ang sabi dito, kung babalikan natin itong Matthew chapter 20 verse 28, sabi diyan, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ang sabi doon, to give His life. Ibinigay niya yung kanyang buhay. Tandaan po natin, hindi po inagaw o kinuha ang kanyang buhay. He voluntarily gave it. Bakit? As a ransom for many. Bilang kabayaran, bilang kapalit ng buhay natin. Ibinigay niya yung kanyang buhay para magkaroon tayo ng buhay.
para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi nga po sa John chapter 10 verses 17 to 18, "The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to make it up again. This command I received from my Father." Ang sabi po dito sa verse 18, "No one takes it from me, but I lay it down of my own accord." Ang ibig sabihin, nagkusa ako, no? Nung makita ko, nung malaman ko na kailangan ng tagapagligtas, no? Para maligtas ang tao, kailangan ng isang buhay na malinis na walang kasalanan. At ang Panginoong Hesukristo lang ang qualified. Hindi siya nagdalawang isip, no? Ibinigay niya ng kusa, no? Ibinigay niya ng walang pumipilit, walang nananakot, walang nangungonsensa sa kanya. Ibinigay niya ito para tayong lahat ay mapabuti, lalo na sa mga sasampalataya sa kanya bilang sariling tagapagligtas. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na mapapahamak. Ito po ang halimbawa ng Panginoong Hesukristo ng paglilingkod, no? Inuna niya ang kapakanan ng iba, no? Pwedeng utusan niya ang anghel, pwede niyang utusan ang ibang mga bagay, no? Pwede niyang gawing iba ang paraan ng kaligtasan, yung hindi siya involved. Pero hindi yun ang hinihingi ng kabanalan at katarungan ng Panginoon. Ang kailangan, ang makapagbayad lang ng ating pong kasalanan ay isang tao na walang kasalanan, at yun po ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Again, hindi niya pinagkait ang kanyang buhay. Ibinigay niya ito ng kusa para tayo po lahat ay maligtas. At ito po ang paraan ng pagiging dakila sa harapan ng Panginoon. You are willing to give everything, even your priceless possession, for the good of others. So may nakita po tayong 3 lessons ngayon pong gabing ito na itinuro ng Panginoon sa mga apostles at sa atin for us to understand how to be great. And we can only achieve this greatness through servanthood. No po? May 3 lessons na tinuro siya. Ang una, the practice of the world. Second, the principle of the Lord. And third, the perfect example. Yan po ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, bakit kailangan nating sundin ang prinsipyo ng Panginoon at hindi ang practice ng mundong ito? Bakit kailangan sundin natin ang perfect example na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo? Sapagkat ang sabi po sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17, "Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful men, the lust of the eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever." Mga kapatid, tandaan natin, kung susundin natin ang practice ng mundong ito, it will pass away, no? Those are temporary. Maging sikat ka man dito, maging pinakamayaman ka man dito, pinakamagaling, no? Pero yan ay panandalian lang. Pero ang sabi dito, if you follow and do the will of God, you will live forever. Ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin, pagdating sa kadakilaan, pagdating sa greatness, is through servanthood, sa pamagitan po ng paglilingkod. Kaya mga kapatid, nawa sa biyaya ng Panginoon at sa Kanya pong kalakasan na ipagkakaloob sa atin, tayo po ay patuloy na maglingkod. Gusto ng Panginoong Hesukristo na maging dakila ang Kanyang mga tagasunod, pero hindi sa paraan ng mundong ito, kundi sa pamagitan ng Kanyang paraan. At ang paraan na yon ay through servanthood. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa paalala mo sa amin. Inaamin namin, Lord, na may tendency kami na i-pattern ang amin pong pamumuhay sa mundong ito, lalo na pagdating sa kadakilaan. Gusto naming makilala, gusto naming maging sikat, gusto naming makilala, ma-recognize ng maraming mga tao.
pero sa paraan ng mundong ito, na yun po ay mali, ayon po sa inyong salita. Tulungan mo kami na magpakumbaba, tulungan mo po kami na paglingkuran ang lahat ng mga tao. Katulad po ng ginawa ng Panginoong Kristo na willing siyang ibigay ang kanyang buhay para mapabuti ang mga tao. Nawa ganun din po sa biyaya mo, Panginoon. Hindi namin to kayang gawin sa aming lakas lamang at katalinuhan. Ito ay sa pamagitan ng inyong biyaya. Help us, Lord, to achieve greatness through servanthood. Salamat po, Panginoon. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.